M, anchorwoman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mao to nga kalit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio ug sa tibuok Pilipinas, alas 8:02 sa kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Mga higala, maayong adlaw, kumusta? Welcome sa atong tulumanon Newsline. Adlaw karon nga Martes. Ikaduhang adlaw na sa buwan sa Hunyo, June 2nd, 2026. Sa makausapa mong ihatod sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan karon, kining usa ka radio magazine program nga giuluhan og Newsline. Ubaning inyong alagad, inyong higala sa kahanginan June Carillo. Akong kauban diri sa engineering side, sa studio sa Bantay Radio Cebu, mo si Kinon Sinisa. Dito sa atong hookup station, South Radio, 102.9 Karkar, Cebu. Tuwa dito si Ray Alquizar, o Ray Quijano Alquizar. Kiguban ka na ito, mutabang aron mahatod nga tinaw kaayo ang atong sibya diha sa inyong nahimutangan karon. Daghantag mga balita nga giandam, nga akong pambitan kaninyo nining atong tulumanon karong buntaga kay galaan. Sa daghang mga balita unahon nato ning maayo, kining nindot nga balita or good news. Sugod karong adlaw, Martes, June 2. Magkasinati ta og pagmeno sa presyo sa gasolina, krudo o diesel fuel, ingon man sa kerosene. Kini gi-anunsyo na kagahapon atol sa usa ka news conference, virtual news conference, ato pa online lang nga news conference nga gipatawag sa Energy Secretary nga si Sharon Garin. Matud pa niya nga doon na igo-igo yun nga gidakon sa pagmeno sa presyo sa mga produkto sa petroleum. Good news ni para sa tanan kay nasayod man ta nga doon ay adverse nga domino effect
kung mumahal ang presyo sa gasolina, diesel fuel, ug uban pang petroleum products kay nagagamit man tan ini, ilabi nang gigamit ni nato sa hauling o kanang pag-fuel sa mga sakyanan nga nag-haul o deliver sa nagkalain-lain nga mga basic commodities. So patungan gina sa mga negosyante kay madugangan man sad ang ilang gasto sa diesel fuel o baka sa gasolina as the case may be. Ubos sa giprescribe sa Department of Energy nga paglaslas o pagmeno sa presyo sa gasolina mao ning mosunod. ₱4.76 matag litro ang pagmenos. Kung pilay gibayran nimo kaniadto o kagahapon o sa miaging adlaw, mumenos na ron og ₱4.76 per liter. Sa gasolina na. Sa diesel fuel, dako-dako. ₱9.26, hapit ₱10 per liter ang kunhod o pagmenos sa presyo sa diesel. Kunya sa kerosene, kining gas ba? Kanang atong kuan bitaw? Atong itubil sa atong mga lampara. Napabay naglampara ron. O Petromax. Kining Petromax mo gigamit sa mga mananagat. Gigamit ni sa mga mananagat kay galaan sa ilang pagpangisda kay moapong mangisda og naay suga kanang ngit-ngit kaayo nga kagabhion. Ang isda na nagkatag apan kun dunay suga muapong ng mga isda muduol dito sa sakayan o baka pump boat sa mananagat mao na nga sayo na lang nga makuha sa atong mga maging isda ang isda og mukita sila sa ilang pagpanagat. O nang dunay gagamit gihapon, daghan gihapon nagagamit nining kerosene. Mumeno sad ang per liter nga presyo sa kerosene og ₱10.86. Hapit ₱11 ang pagmenos. Gitinaw ni Secretary Garin, kining maong figures o maong gidak-on sa pagkunhod. Mao ni ang mga minimum lang rollback. Tingalig doon na pa'y mga gasoline station o guban pa nga mga petroleum dealers nga mas dako pan ini ang ilang ipa-us-us. Iyahang gitambagan ang mga konsumidor, katong mga motorista o mga nagagamit sa mga petroleum products. Yung mag-monitor lang sa matag karon og unya kung unsa pa'y dugang mga announcement sa pag-rollback. Ang katarungan nga gibuhian ni Secretary Garin mao nga nius-us ang presyo sa world market tungod kay nakaangkon og confidence o kumpiyansa ang mga negosyante nga ganegosyo nining mga petroleum products kay niarang-arang ang kahimtang ron. Niarang-arang ang prospects sa kalinaw dito sa tunga-tungang sidlakan. Ilabi na nga murag dili na magbumbahan na niining tungura, hopefully magpadayon na ni. Dili na magbumbahan ay ang Iran, Amerika ug ang Israel. Ug hinaut unta nga mabuksan na gina sa hingpit safe passage ang mahitabo sa mga barko diha sa sigpit kaayo o narrow kaayo nga Strait of Hormuz. So mo na ang balita mga higala nga maayo akong gihimong sinugatan ining aton tulumanon karong adlaw dinhi sa Pantay Radio Cebu. Ang hinaot si Garin nga mahibalik na ta niadtong presyo nga tag ₱50 ngadto sa ₱60 mo na range sa presyo sa wa pa ang gubat nga nagsugod niadtong February 28 niining tuiga, Pebrero 28. Kunya tapos buwan sa Pebrero ato lang kwintahon og Marso, Abril, natapos na ang Mayo. Tulo na kabuan. Kanya bago pa magasugod ning Hunyo mo ni ikaupat kun mahuman na. So tulo ka buwan kapin nga gubat sa diha nga kalit nga gisung sa joint forces sa Israel ug sa Amerika ang Iran. Ug niadtong maong pagsung napatay ang Ayatollah dito. Si Ayatollah Khomeini og gibanabana nga kapin sa 50 ka mga taga-ug ranggo nga
mga opisyal sa military dito sa Iran. Ang tumong ni ato mga higala mao ang pagpaluhod yun sa Iran kay dihay mga negotiations prior. Dihay mga sabot-sabot tumong sa kalinaw gahi man gyud ang Iran dili man mo sugot nga musaad nga dili na sila mag-manufacture o maghimo og mga nuclear weapons. Nining tungura mga higala, sa miaging adlaw gi-anunsyo na ni President Donald Trump sa Amerika nga niuyo na ang Iran. Niuyo na ang Iran nga dili na sila manghimo og mga hinagibang nuklear. Apan kini gud si US President Donald Trump dili naman pud ni kaayo katuuhan. Mao lagi na ipait kung mawagtangan kag credibility. Kung sa imong isulti dili na dayon mutuo ang tao. Lahi ra kung credible ka kayo, katuuhan ka kay way sipyat ang imong isulti. Kung sa imong isulti matuman. Daghan naman kay gisulti si President Donald Trump nga wa matuman. Hinoon, maghinaot nga tinuod na ning iyang gi-announce nga niuyo na ang Iran. Ang nahibilin, kinsan na nahibilin nga nagdumala ron sa nasod sa Iran, namatay naman ng ilang tag-as ng mga opisyal, kung kinsan lang na nahibilin ni uyo na, matud pa. Nga, sige, dili na may mag-manufacture lagi. Saad na namo, hunongi na lang may bombardiyo dili. Kay muhunong na sad may pagpagmumba sa mga kaalyado nga nasod sa Amerika. Nindot ni nga development o kini gani wa pa gani ni maklaro kung tinuod ba apan kani mong negosyo mga higala bisag unsang klasehas negosyo perception mong gudi kana bang murag tan-aw nimo magkagubot tibugsok ang ekonomiya pero tan-aw nimo nga murag padung naman is kalinaw mo nang muarang-arang ang ekonomiya. So mo na nahitabo nganong dunay laslas sa presyo sa mga petroleum products. Akong balikon kay nindot kining balita mumenos ang presyo sa gasolina og 4.76 kada litro. Ang diesel fuel mumenos og 9.26 kada litro. Ang kerosene o gas 10 pesos og 86 centavos matag litro. So good news na. Nya human sa good news pahinomdom sa ta. Newsline. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Tamin sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadlog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang
kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Makinsumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matagamtaman. Insumo ang kabaho wag tangon. Makinsumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto Puffy. Bring health into your home. Newsline. Padayon ta sa atong tulumanon Newsline mga higala. Shout out diay no. Shout out sa kuan. Atong mga tigpaminaw diha sa Karkar, Sibunga, Argao, Dalaget. Na dito sa Atbangsad, Dumanhog, Barili, Ronda. Sigurado nang maabot sa CBS sa South Radio nga nag-hook up na to ron kining 102.9 FM station nga nanukad sa ang studio na sa Karkar apan ang transmitter site tuwa sa bungtod sa Taluot, Argao, Cebu. Unang tinaw kayo plus nagbuga paginig 5,000 watts. Tungod sa nas maayong maayong pag-asikaso sa atong technician on duty si Ray Quijano Alquizar sa South Radio. Kunya shout out sa mga taga San Fernando, paingon diri syudad San Fernando, Naga, Minglanilla. Good morning ninyo tanan diha. Inautuntang naamo sa Kapiskay sa Lawas. Inautuntang mo samot mong Kapiskay. Tungod kay barato ng gasolina, tingali dili na makaabot og 13 pesos ang usa ka buok itlog. Iba man to'y katarungan sa mga nanindag itlog nga, among 13 itlog, ikarga truck di karga. Kunya, dako na magasto sa diesel, mo nang amo sang pasakaan ang matag-usa sa among itlog. Mahala na sa itlog. 13 pesos ang usa. Sawa pang gubat na may 8, 9. Pero ni mahal na. Mo na example sa adverse domino effect. Mura bitag magtakod-takod ang dautang epekto gumikan sa nahitabo nga krisis sa kalinaw dito sa tunga-tungang Sidlakan. Kunya ako sa diay nga i-shout out kay sige gini siya og tan-aw og paminaw. Anaran ni siya sa atong Facebook Live. Akong ispiso kay amigo si Reverend Father Ben Ihares. Ngamoy atong parish priest sa San Juan de Sahagun Shrine sa kinapusuran yung bahin sa syudad sa Toledo. Mga taga Toledo, mayong buntag diha. Mayong pagpaminaw. O niya Father Ben, inautuntang dugang mga grasya mo abot nimo. Niya mabahinan sa ning imong galamigo sa mga grasya. Ato sa daing amigo kauban sa buhat usa ka banggiitan nga photojournalist na hiduaw diri sa atong istasyon gahapon. Gugmang laagan ng iyang account sa Facebook. Apan ang tinuod nga ini mao si Alan Tangkawan. Shout out!
19 minutos na, pasado alas 8. Sayo pa nga bahin ning atong tulumanon newsline. Ang labing dakong balita manghigala mao nga napriso na si Senador Jinggoy Estrada. Ginakop siya kagahapon uban sa laing tulo ka mga kauban niya nga sinumbong sa kaso nga plunder. Kini dunay kalambigitan sa flood control projects. Nya muragi tawag sa dakong atensyon ni Ma'am Gigi ang among CEO ug President diri sa Lacto Puffy nga na may kuan na may giingon si retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna nga unsa ni kanang kitam kanang mahimo bitong ang mga tao mo ay makapasakag sumbong ngadto sa hukmanan batok ni ining mga tao nga nahilambigit sa dagko kayo nga anomalya sa pagpahigayon og mga flood control projects. Mayo ang tagnaa po na, no? Ganang, unsa na? Writ ab kitam. Doon na may lain-lain nga mga writ, mga higala nga mo'y kapasikaran. Writ ab amparo, writ ab habeas corpus, doon na po yung writ ab kitam. Murag, karon pa ta kadungog, pero Associate Justice kanhi sa Supreme Court ang nag-mention ini mga higala nga mahimo nga ana tamo dangop diha kon hilom-hilomon gyud ining administrasyon na. Murag limot-limutan lang ang mahitungod sa ano maluso kay nga mga flood control projects. Okay, ingnon tan lang ni ini, no? Mabuot man ta nga lungsuranon. Ato mang pangayo ang accountability si Vice President Sara Duterte. May tungod na ng mga articles of impeachment kaya mga pasangil batok niya. Ato sang pangayuan just the same, in the same breath, pariha ta ka energetic nga mangayo sa accountability sa administrasyon ni BBM. Kung dili magani si BBM mismo ang nahilambigit ni ini, tingali kining iyang mga trusted lieutenants. Magsugod ta ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Angay sad siya nga muhatag og kwentada. Nahilambigit ba siya sa flood control projects? Unsa may iyang kalambigitan? Kana bang kato si Saldico nga mo'y kanhi chairman sa House Appropriations Committee. Unsa may ilang kalambigitan? Tinuod ba nga doon na sila'y dagko kaayo nga gi-insert sa national budget na to sa miaging tuig, katong 2025 national budget. Unya, ang ilang gi-insert dito ipamutang sa DPWH ug nahimo to nga budget para sa flood control projects. Nga giingong hilabihan ka ano maluso, dili lang binilyon kundi trilyon pesos na. Ha? 3 milyon pesos na ang nawagta nga buhis nato mga higala. So naa naman, gi-anunsyo naman nga kuan, mubalik na ang Senate Blue Ribbon Committee. Nga karon gipanguluhan na ni Senator ni Igsoo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Panguluhan na ni Senator Pia Cayetano ang Senate Blue Ribbon Committee ug ipadayon na nila ang mga investigation may tungod sa flood control project. So dunganon ta ni impeachment batok ni VP Sara niya magpadayon sad ang Senate investigation sa Senate Blue Ribbon Committee sa ano maluso nga mga flood control projects. Dugangan ko ni paghisgot kining pagkapriso ni Senador Jinggoy Estrada o kining deadlock ron. Kung say deadlock, murag tabla ba? So niungot ni, dili makalihok ang Senado. Both, katong gitawag og majority block. Katong grupo ni Alan Peter Cayetano, 13 man unta sila, 11 na lang ron. Unya, ang diri sa Pikas, grupo nilang Tito Soto, nilang Ping Lacson, 11 sad. So 11-11. Wa na'y labaw. Kung magbutasyon, tabla pirmi. Pirming tabla. Kung mo toe the line gid sila, di sila mo exercise og independence of mind individually.
kung magrupo-grupo gid sila, 11 respikas, 11 respikas. So, murag deadlock ang Senado karon. Unya, ug dili mo tunga ang 11, bisag hain anang grupo ha, why sesyon nga mahimo? Nganong wa may mahimong sesyon? Kay ang quorum is 50% plus 1. 50% of 24 is 12 plus 1, 13. Nya, si Bato dili man makabutar. Kay wa man diha. Nya si Jinggoy dili pod makabutar kay tuwa sa Quezon City Jail. So 11 na lang sila. 11 po diri speakers. Pero dili sila kausab, dili sila ka-reorganize. Ang minority dili maka-reorganize. They need 13 senators to vote for a reorganization. So mo na ay sitwasyon karon sa Senado mga higala, karon nga napriso na si Senador Jinggoy Estrada. Gidakop siya kagahapon. Apan balita sa tagdiri sa atua, ang kagamanan sa siyudad sa Sugbo mibalik na sa paghakot sa basura. Tagpila ka toniladang basura kay gilaliman kag unsa kadaghanang basura ining siyudad sa Sugbo. Punaan pa ng Mandawi, punaan pa ng Talisay, nga mga dagko sang siyudad, daghan kaayog na muyo, pertig yung daghan ng basura. Gibalik na, adto na ni sa Aluginsan. So, paldo na ang kuana ni. Paldo na ang tag-iya sa landfill dito sa Aluginsan, ang Banayng Moreno. The Cebu City government has resumed garbage hauling operations to Aluginsan, with Mayor Nestor Archival saying the move could clear the South Road properties of accumulated waste within the next 15 to 30 days. Nindot nga balita mga higala kay gareklamo na ang mga locators diha sa South Road project. Gitawag mo nag-South Reclamation Area, no? SRP ba? Kanang nahimutangan sa New Star, nahimutangan sa Arena, nahimutangan sa SM Seaside. Dili layo diha, kanang gitawag og Fund A, bakante na. Bakante na ang luna ang Fund A. Kunya tubigan ra ba na, no? Naa diha gibutang ang mga basura kay temporary transfer site kuno na. Sa ato pa og nakay basura dili na nimo mahatod asa man. Aluginsan ba o Binaliw? Anha lang una diha sa SRP. Nanimaho tao na diha. Pasensyas na ngaon ha, basig lundon mo. Kinoon ko ano man ron. Hapit namang alas 9, pasado alas 8 naman, tingali, human na mong pamahaw gani ha. Pero og doon ay late nga ni kaon, nya lundon. Pasensya lang. Baho na diha unya. Baho na diha sa SRP mga higala. Plus, gikabalak-an nga ang leachate. Kanang inagos ba? Inagos nga duga sa hugaw kaayong basura, muagi na dito ilawom siyuta, unya mo dahili na paingon sa dagat. Lain na sad na nga hulga sa environment. Malalim mo na og masagulan naghugaw kayo ng kadagatan. Nakakita ba mo atong na viral nga kuan? Tao dito sa Pasil nga dito lang niya iitsa ang iyang mga basura sa dagat. I-identify na to siya mga higala kay dako man tong kalapasan naman tay anti-littering ordinance sa siyudad sa Sugbo. Amo maganin ang giisgutan ni Attorney Mico Sanchez Zabaliero kagahapon sa atong programa alas 12 ngadto sa alauna. Kanang anti-littering ordinance. Dili ta makapatakag hugaw-hugaw labi pa nga pataka kag labay sa imuhang hugaw ani adto pag sa dagat. Mangaon biya tag isda. Ug uban pa nga mga marine resources unya ang mga isda dito makahigop anang hugaw kaayo gikan sa basura dili gina ipaduol ang labayanan sa basura sa dagat or body of water. Mao bitaw na issue sad sa Inayawan landfill ani adto
Munang wa na tay labayanan sa inayawan, balhin na ta dito sa Binaliw. Na disgrasya sang Binaliw. Kay imbis nga landfill o sanitary landfill, ilungag og lawom kaayo ang basura, napuno na tingali itong gilungagan tungod sa pila ka tuniladang basura ang gilabay kada adlaw. Gipasagda na lang sad, wa na lang sad maglungag og lain. Gipundok-pundok hangtod nga mura nagturi ni David. Hugno bitaw na niadtong Enero, 36 ka tawo ang natabunan og namatay. Natabunang buhi. Mao nang gikanselar ang labayan ng basura sa Binaliw. Apan doon na sa mga reports nga gihilom lang nga gibalik na. Hilom-hilom lang pan gibalik na sekreto-sekreto dili gyud ingon ni ana tingali kadako ang bulto sa mga basura nga gibalik mo nang bisag asa na lang ta, no? Aluginsan, SRP, nay planong adto sa Bugo. Wa gyoy klaro. Wa pay dako mo kuning problema mga igala dili sad ko kabasol ni Mayor Nestor Archival. Dili ni niya madaog, dili ni niya masulbad diha-diha overnight. Kinahanglan nig pagtabang sa mga konsehal. Kaya kinahanglan nig budget. Kinahanglan nig dunay allocation mga higala, pundo, apan sa dili pa mag-budget, magplano sa doon sa gastuhan sa budget. Magplano, maghimo og unsay maayo nga labayan nagbasura, asang dapita, unya unsaon nga safe, og dili na ta nga matag karon og unya maproblema ta sa labayan nagbasura sa Dakbayan sa Sugbo. Sa munay balita, balik nagaluginsan, malimpyo na diha, kinsay agrabyado, kinsay gareklamo, daghan gyud tingaling gareklamo diha. Sa SRP, kinaa diha ilabay ang basura nga usa ka plush commercial district. Naa dihang ng Il Corso, naa diha ang SMC side, naa dihang Arena, naa dihang New Star. Daghang mga tao nga manganha diha. Gusto mo relax. Maka-relax baka sila kung baho kayo ang hangin diha tungod kay naay basura ang gilabay sa dool. Temporary, sa huna-huna temporary, apan murag na permanente kay wa man sa nila gyud anama og hakot. Transfer station naman unta na diha. Ibutang diha, nya hakuton na po dayon asa. Binaliw ba o aluginsan ba? Unyag dili mahakot dayon kay layuan. Pundo na lang sa diha sa SRP. Muna dili maayo kay kinirabang akong technical partner diri, hilig ni og tan-aw og kuan. Mga concert, na concert diha sa SMC side o diha sa SRP. Bahuan sa tao ni. Sensitive ra man ning ilong ani. Sukad lang nakadaog ang San Antonio Spurs. Paldo ni. Kinon Sinisa, garbo sa Barangay City, Tuburan. 33 minutos pasado alas 8. Namina og nagtanaw ka sa programang Newsline. Ngayon nyo ning nakita o baka nadungog pinagi sa live streaming sa Facebook, sa atong YouTube channel, niyang atong hookup station nga kusog kaayo. South Radio 102.9 Karkar, Cebu. Mga pahinomdom mo na. Newsline. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas.
Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw, hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy health drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maumatan sa yanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopuffy. Bring health into your home. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutubo gayon ang imong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Puppy Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod og abtik ang imong mga manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maura gyud na nakaayo sa ako ang mga manok. Sa Lactovet, sure winner ka. Di gyud sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot.
Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa lactobacillus uban sa lactoplant. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy, bring health into your home. Newsline. Balik ta sa itong tulumanon Newsline kay Galaan. 20 minutos na lang sa dili pa mag alas 9 antak na sa Kabuntagon. Shout out sa atong amigo, atong pinanggang kapitan Dias Barangay Busay, akong kauban sa media kanhi, Barangay Captain Yudi Sanchez. Sige nagpangandam diha pre para sa November election basig dili ni ma-postpone. Dili noon kay kinahanglag dakong kampanya kung maayo kag performance unya kini kugihan man ni si Pare Yudi, si Cap Yudi Sanchez. Diha sad sa Apo Argao, Cebu, shout out ni Kapitan Emer Solis. Nga dili sad magisgot gani tag Apo Argao, dili gyud ko malimot. Ako man ni mga kaalyado ang Banayng Montañez. Labi na si Engineer Jomar Montañez. Nagkaroon mo ay nagdumala sa Kaibo Cold Spring Mountain Resort sa Apo Argao, Cebu. Kaliguanan nga nindot kayo na ay cold spring na asay swimming pool. May ipahimos ron sa mga naapasa ko, nag-summer vacation pa, hapit na rabang klase. Karon gani, Brigada Eskwela na. Kaya kanang usak ka simana sa dili pa magklase, Brigada Eskwela man na sa ato pa mga ginikanan, manglimpyo sa palibot sa mga eskwelahan aron ready na para sa pag-eskwela sa mga bata unya sa Hunyo 8. June 8 mo ay schedule sa Department of Education kay Galaan nga magsugod na ang klase for the school year 2026-2027. Na mahibalik na nga magsugod og Hunyo unya matapos og Marso. Abril ug Mayo na ang bakasyon. So balik na sa Abril ug Mayo, dili na kay adto na magsugod sa Agosto ang klase. Murag irog man gud unta ni sa DepEd mga higala, pero na found out nilang mas maayo gyud nga katong naandan magsugod og Hunyo ang klase. So ambot lang kaha ang mga empleyado na ba sila'y mid-year bonus. Kaya kanang mid-year bonus mo na mo sa gubang sa mga bayad sa enrollment para sa sunod nga school year o niya palit og mga school supplies o uban pang kinahanglanon sa mga bata nga nag-eskwela. Hinauton ta nga nana, no? Doon na mid-year bonus ang atong mga igsuon nga mga mamumuo. Dire na tas balita nga gidakop kagahapon si Senador Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy Estrada and 3 of his co-accused in the plunder case in connection with the flood control scandal were admitted to the new Quezon City Jail in Payatas, dito ni sa Manila, mga higala. According to the Department of Interior and Local Government nga gipanguluhan ni Secretary John Vic Rimulya.
Citing information from the Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, in a statement late Monday night, the DALG noted that Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna, mga kauban ni Jinggoy nga gipangdakop, was admitted to the jail at 5:47 p.m. while Senator Estrada and District Engineers Manny Bulusan and Arturo Gonzalez Jr. were admitted to the jail. Dungan sila ni Senator Jinggoy 8:15 kagabi. Apan medical clearance, gisusi ang ilang panglawas o maayo ba, healthy ba sila? Gisagol na sila sa general population, buti pasabot. Gisagol sila sa kadaghanan sa mga binilanggo dito sa Quezon City Jail. Kay matud pa, bisan pag unsay imong ranggo, dili ka paboran, no? All persons committed to the BJMP custody are processed and treated under the same rules and detention protocols, regardless of position or status. Court orders are implemented, due process is observed, and the law is applied equally to all. Hinaot unta nga tinuod niya, kay nakibawar ba ko nga kanang mga dato, kanang mga dagkog ranggo, kanang mga maka-afford. Air condition ng ilang kwarto, baga kayo ang kutson nga ilang higdaan. Apan ang mga ordinaryo nga mga mapriso, na magani mga bilangguan nga sigon sa mga report, overcrowded. Overcrowded, pananglitan ang kapasidad niya ng maong nga bilangguan, ang usa ka selda 50 ka tao, sudlag usa gatos. Mao na nga mga tog nga magtindog na lang. Paita, no? Magtindog nga matug. Kana hinong maglingkod nga matug, daghana. Kanya maglaway ra ba? Magmanganga. Earlier, the Sandigan Bayan 5th Division ordered Estrada, Cortuna, Bulusan, and Gonzales, and former Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan arrested over a plunder case which is non-bailable and punishable by reclusion perpetua or life sentence. Kinabugatan nga silot sa pagkabilanggo mga higala, reclusion perpetua. Life sentence kay mga 40 ka tuig man eh. So, kung nag-edad ka 40 o niya, sintensyahan ka 40 ka tuig, life na nimo. Ang imong tibuok kinabuhi, ito na sa prisuhan. Malalim mo nag-80 na kamugawas. Murag nausik ang tibuok ni mong kinabuhi pinaagi niya ng maong pagkabilanggo o pagkapriso. Wa na'y death penalty sa Pilipinas, doon ay daghan ng andoy nga ibalik unta to aron mapitol ning mga kriminal. Pero mura man og para nila harsh kayo, ha? Dili makitawhanon ang silot nga kamatayon. So mo na nga bilanggo lang nga reclusion perpetua or life sentence. Estrada was arrested by the PNP in the Senate while Bunuan and one of their 3 other co-accused surrendered to the Criminal Investigation and Detection Group in Camp Crame, and Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya previously said. Hastas Bunuan di ay, wala na, tanggong na. So, unsa na may mahitabo ron? Si Senator Jinggoy Estrada miingon nga mientras nga nagatubang pa siya nining kasuha, dili sa siya mokubrag sweldo. Lahi sad siya sa iyang kauban nga si Senador Bato kay bisag sige nga wa mo tambong dito sa mga sesyon sa Senado, sige sad siya kubrag sweldo. Nagikataho nga ang iyahang opisina sa Senado na puno og mga parente niya. So, naagid na, no? Naana mga higala ang mga sitwasyon ngayon niya na. Pero ato man silang gipili. Kaya kung ipili mo nila, so, dili sa takabasol. Kung maunay linihukan sa atong mga pinili. Muna nga mubalik na sadta sa atong responsible voting nga advocacy.
Bisag ang eleksyon layo pa tong 2028 presidential election. Layo pa man gani tong November nga barangay og SK election kung dili ni mapostpone. Kung mapostpone man gani, samot nagkalayo. Mubalik kita niya ng pahinomdom nga mag-responsible voter lagi ta. Atong yung pilion og tarong kinsa nang managan, kinsa nang mga nang lansar dili kay mupili lang ta tungod kay sikat. Mupili lang ta tungod kay nakailata, tungod kay gwapo, gwapa. Kaya wa man ay labot ang kagwapo o kagwapa sa ilang pagserbisyo unya nato inig makadaog sila. Kanang ilahang kasikat. Of course, dali na ang name recall na man na. Usa man na siya sa mga elemento nganong madali nga makadaog o pilion ng usa ka kandidato. Kundo na siya name recall. Mao na mo explain nganong nakadaog si Robin Padilla sa pagkasenador. Na doon ay daghang mga abogado, mga constitutionalist, ug mga professionals nga makabaon ta sa pamalaod apan wa makadaog. Kay dili man easily nga ma-recall ang ilahang mga ngan. Apan kon artista ka, nya sama na modern media. Kay sige man migsulti aning amungan kada sugod ug humans programa kini si Jun Carillo. So, tingali ma-recall ninyo ang amungan. Pero wa na magpasabot nga maayo ming butaran ug mulansarmi. Abi kay sige man mong kadungog sa amungan, pilion lang daymi ninyo. Samot pagyod ug ang inyong pagpili inyong ipasikad sa kanang pilay inyong madawat. Pilay inyong madawat nga pagpalit sa buto. Kanang pagpamaligyag buto, dili gyud unta na nato batasanon. Pero muingon magud pod ang uban nga dawaton na lang ni nako kay kini si candidate A, candidate B o candidate C, mo ni sila ng lansar pagka-mayor for example. Puro ni sila manikas kung makalingkod na sa munisipyo. So, ang ako na lang basis sa pagbutar ini nila, candidate A, candidate B o candidate C, o kinsa nalay dakog hatag. Kung candidate A, 500, candidate B, 1,000, candidate C, 1,500. Candidate C akong butaran. Kay puro man ni sila tikasan, maunay dili maayo sad nga pag-decide o paggamit sa atong katungod pagbutar. Our right of suffrage. Kay dili man na responsible voting. Doon na tayo katungod pagbutar. Apan doon na po na ipataban nga katungdanan pagpili o kinsay maayong butaran. Pahinomdom lang na. Gika din sa atong tulumanon Newsline kay Galaan. Newsline! 8 minuto sa dili pa ang alas 9 ni ay katapusang hutong sa mga pahinomdom sa mubalik ko niya atong takupan ang atong tulumanon karon taon. Newsline. Ania na ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto puffy aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga, suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa, ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako,
Ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa Lacto Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison ako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Newsline. Napay pipila kagutlo nga nahibilin sa itong pagpadayon sa atong programang Newsline. Ako lang din i-plug sa akong ipaybao nga dinhi sa Bantay Radio Cebu ang ubang mga programa ug kahagon ta mo pagpaminaw o pagtanaw labing maayo unta og inyong mo like, mo share mo o baka mo subscribe. Wa ba yan bayad ng subscribe asing magtuo mong naibayad. Subscribe diha sa YouTube. Unya sa Facebook sad no. Ang mga programa na tumuning musunod, programa sa mga balita, 1 hour na. Mahimog inyog yung tiwason ng usa ka oras kay labas man na itong mga balita. Karon po mo masayod. 7 to 8 in the morning. Alas 7 hangtod sa alas 8, Bantay Balita Ngayon. Uban ni Konsehal Ramir Salunoy. Lunes na hangtod sa Biyernes. Kanya mo sunod ning atong tulumanon, kining Newsline, Lunes hangtod sa Biyernes gyapon alas 8 hangtod alas 9 ang takna sa Kabuntagon. Mondays through Fridays. Unya alas 11 hangtod sa alas 12 Pulso sa Katawhan. Laing public affairs program, komentaryo. Alam mo kahadlok nga mangisog na Spil Asingente ang host na to diha kay hingamigo ni Spil pero emphatic lang ni ba. Doon ay emphasis yun ang iyahang pagtabi mo na nga murag musingka siya. 11 to 12 na Lunes hangtod sa Biyernes Pulso sa Katawhan. Unya 12 to 1. Kung 12 to 1 unya Lunes ug Miyerkules badungog ninyo ang tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Uban ni Attorney Michael Sanchez Zabaliero, Attorney Miko. Ug inyong amigo, kaming duha si Attorney Miko mo'y magpares niya ng maong programa alas 12 ngadto sa alauna sa tingpaniudto kun Lunes ug Miyerkules. Ingon yan ang oras sa gihapon. Kanang alas 12 hangtod alauna kun Martes ug Huwebes. Laing programa inyong mabati diha. Mao na ang Chika ug Advokasya. Uban ni Konsehala Grace Baquero. Chika ug Advokasya, entertainment, naay mga interview ug uban pang kabahin sa programang Chika ug Advokasya. Mao na 12 to 1 kun Martes ug Huwebes. Unya 12 to 1 gihapon Biyernes ug Sabado uban ni William Muyad gabay sa Kalambuan. Mao ni ang mga programa nga akong giawhag ninyo nga inyong sundon. Try to watch sa Facebook Live ug sa atong mga carrying station, mga hookup station kay kombinasyon man ning atong operation sa Bantay Radio nining panahona, kombinasyon sa social media ug sa traditional media. Katong mga radyo nga naagyoy mga transmitters. Na dunay daghanang nangutanan nako. Abot tingali nig 3 o 4. Pwede bang makabutang og commercial sa atong mga programa? Mahimo kayo. Amo na lang gi-finalize ang atong rate cards. Napilay atong rate dili ni dagko, ha? Minimal lang ni aron makatabang sa tas mga negosyo nga ma-advertise nato. Nganong ginalang mag-advertise? Kaya kita mo anang kuan, doon ay laing-laing porma sa media advertising mga higala. Usalan ni sa kanang radyo, kanang sa TV.
Diha sa mga printed matter, diha sa mga newspaper, mga magazine, anak. Pinaduna sa outdoor advertising. Kakita mo na mga dagkong billboard, kanang ilaganing dali-dalion og bukwas, kung naay bagyo, naay kusog nga hangin, kay mapadpad niya ng ilang tarpaulin. Mo naay outdoor advertisement. Kana mga LED wall na anak, no? Tungod na sa panultihon sa in-English nga giingon, a business with no sign is a sign of no business. Signage man kanang outdoor advertising. Pagpahibaw na sa tao nga naay produkto o naay serbisyo nga ingon ni ana, unya karon mahibaw mo kung gusto mo mo-avail ana aron mas daghan ang inyong mahimong mga customers mo palit sa inyong mga produkto o serbisyo, you have to advertise. Mahimo mong mo-advertise dinhi sa Bantay Radio Cebu. Magsabot lang niya ta. Kagalan wa na ko'y panahon aron magpadayon pa sa aton tulumanon newsline. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban ako sud sa milabay nga usa ka oras sa atong News and Current Affairs program. Inyo tong nakita og nabati pinagi sa live streaming sa Facebook. Inyo sa makita sa atong YouTube channel og nadungog to ninyo pinagi sa 102.9 FM South Radio Karkar, Cebu. Sa ngan sa akong mga partners diri, silang Kinon Sinisa diri sa studio, ingon man ni Ray Aquino Alquizar sa South Radio Karkar, Cebu, sa ngan sa atong mga sponsors. And hopefully mo daghan pa ni, no? Mudaghan pa ni atong mga sponsors sa umaabot nga mga adlaw. Sa ngan sa Lacto Puffy ug Asi Laboratories. Ako si Jun Carillo. Mayong adlaw kaninyo. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.